Magandang gabi mga katropang maglalado. Na ito na yung mga dinalang itlog kanina at lalagyan ko ng label bilang paghanda sa pagsalang sa linggo. Ayan mga katropa, ito ay mga itlog ng Texas. Itlog ng Texas pero yung iba ay kulay brown. Ayan, baka yan ay crossbreed. Ayan. So ang ginagawa ko mga katropa, pag ako naglalagay ng label para hindi masyadong matagalan, ay initial na lang yung first letter ng pangalan nung nagpasalang ang aking inilalagay. At syempre inilalagay ko din yung petsa kung kailan isinalang. Ayan, dyan po sa nakikita ninyo ang petsa na inilagay ko ay February 9. Yan, kahit ngayon ay February 7 pa lang kasi sa linggo ko pa isasalang. Yan yung unang batch ng mga dinalang itlog dito. At siguro may mga dadalahin pa bukas at hanggang sa Sunday. Nilagyan ko na ng label at nanganing hindi ako matambakan. Siguradong marami-rami ang aking lalagyan pagdating ng linggo. Tigsalangan na kasi ngayon mga katropa. At ayan magtatag-init na. Breeding season hanggang po yan, April at May. Ayan so pag naglalagay po ng itlog sa tray, ay ang nasa ilalim po ay yung matulis na parte ng itlog at nasa ibabaw naman po ay yung hindi masyadong matulis. Doon po sa itaas ng hindi masyadong matulis, doon ko inilalagay yung label. Ayan, hindi po natin pwedeng baliktarin. Ganyan rin po yung pagsalang doon sa automatic swing type incubator. Ayan, ganyan po ginagawa natin kasi doon sa bandang itaas na yun, doon sa hindi matulis na parte, na andun yung ulo ng sisiw. Pag nabuo na yung itlog, doon na butwa, doon na butas, nandun yung ulo. So pag nabaliktad yung pagkakalagay, sagay ang tray, maaaring mamatay yung similya. Tapos yung air sac po, yung air space dun sa loob, na andun din sa parting yun ng itlog na hindi masyadong matilos. Yan. Kaya dapat hindi mabaliktad pag nilalagay natin sa tray ng itlog. Ganon din po pag nagsalang sa incubator, dapat hindi nababaliktad. Kasi pag nabaliktad, wala po, hindi na diretso yung pagbuo ng embryo. Namamatay yung embryo or yung sisiw dun sa loob ng itlog. Ayan mga katropa. Ito naman mga katropa yung isa pang itlog na dinala kanina. Ito naman ay doon sa aking kakumpare. Binigay niya sa akin kanina. Pinadala pala, hindi dinala dito. Pinadala galing sa school. Ayan, ay walang ilalagay ko sa tricycle ay magkakalampagan. Rough road ang dadaanan, so mababarasag. Kaya ang ginawa ko, binalot ko ng mga test paper, mga lumang test paper ng estudyante. Yan, para hindi mabasag. Ganyan lang mga katropa ang technique pagka ibabiyahe ang itlog. Pag walang tray na paglalagyan. Yan, babalutin lang natin ang papel. Yan, para hindi nag-uurumpugan at nagagartak. Maraming beses na pong nangyari yan na may nagdala dito o kung minsan naman ay pinalabit sa akin. Tinakay ko sa motor o kaya sa sasakyan. Pagdating dito sa bahay, lasog-lasog, barasag. Minsan may nagpadala nga sa akin ay nilagay ay sa lagay na sapatos. Hindi ko na natingnan, kada dali-dali ko. Kala ko mga nakabalot sa papel. Ang pala naman ay wala. Pagtingin ko ay barasag, ay dinaging ulam. Lalaki pa naman, mga brown eggs. Ayan mga katropa, mga itlog din ito ng Texas. Ayan 12 piraso po yan, puti.
kulay puti. At kung mapapansin niyo, medyo maliliit lang po ang itlog ng mga Texas. Para mga itlog lang din ng native na manok. Hindi kasi laki ng itlog ng mga heritage chicken na brown eggs. Ayan, ang grabe ang pagkabalot. Talagang safe na safe. Walang kabitak-bitak pagtanggal. Kita nyo naman mga katropa. Ayan, 12 na lang yan. Yan daw po ay mahigit 30. Kasi ang daming inahin na naglilimlim ng aking kakumpare. Kaya lang yung aso niya ay nakaalpas. Paborito ng aso ang itlog ng manok. Nakaalpas dun sa pagkakatali. Pagkaalpas diretso agad dun sa itlogan. Pinalpagang kainin ang mga itlog. Mahigit 15 daw ang nadali. Yan ang natira. 12. Mahigit may natira pa. Yan. Yan po ay, ang usap namin yan ay hati kami sa magiging sisiw. Hindi na siya magbabayad sa akin ng sa pagpa-incubate. Kung ilan na magpisa, hati na lang kami. Yan. Ayan mga katropa bali yan, 12 plus 11, 23 itlog. Ayan, para sa ating mga subscriber na taga dito lang sa malapit, open pa po ang ating incubator. Unang beses po nating mag-operate ngayong taon after 1 year na hindi tayo nakapag-operate. Yan, tumatanggap pa po tayo. So every Sunday na lang po ako magsasalang para isahan na lang ng pagpapisa. Ang pagod kasi pag iba-ibang schedule, ang sakit sa ulo.